Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa isang lungsod na parang laging nagmamadali, may dalawang taong hindi dapat magtagpo. Si Alisa Alvarado, babaeng parang paborito ng tadhana. Laging may parking slot, laging nananalo sa raffle, laging tama ang timing ng buhay. Kahit mahulog ang coin niya sa kalsada, may pulot agad na good news. At si Jamie Santos eksaktong kabaligtaran. Late sa trabaho, nasisiraan ng payong kapag umuulan, at kahit simpleng kape, lagi pang natatapon sa damit niya, para bang kadahakbang niya, may kasamang malas. Isang gabi, sa isang crowded na music event sa Maynila, nagbanggaan ang mundo nilang dalawa. Natapunan ni Jamie ng inumin si Alisa. Nadulas sila pareho, nagkatinginan, at sa gitna ng gulo at hiya nagkatabi ang mga labi nila. Isang aksidenteng halik. Kinabukasan, nagising si Alisa sa buhay na parang biglang nagulo. Habang si Jamie sa unang pagkakataon parang ngumiti sa kanya ang mundo. Hindi pa nila alam, hindi lang pala halik ang naibigay nila sa isa't isa, pati ang kanilang kapalaran. At doon nagsimula ang kwento ng malas na naging pag-asa at swerte na natutong magmahal. May mga taong pinipili ng swerte at may mga taong tila sinusundan ng malas. Si Alisa Alvarado ang unang uri. Sa bawat umaga niya, parang eksena sa commercial ang buhay, maayos ang buhok kahit kakagising lang, laging sakto ang oras ng elevator, at kahit punuan ng coffee shop, may bakanting upuan para sa kanya. Ay ma'am, libre na po yung drink ninyo. Promo po ngayon, sabi ng cashier. Ngumiti si Alisa. Hindi na siya nagtaka. Normal na sa kanya ang ganito. Lumaki siyang sanay na lahat ay umaayon sa kanya: trabaho, pera, oportunidad, pati pag-ibig. Hindi siya nahihirapan. Hindi siya natatalo. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil parang kinakampihan siya ng mundo. Habang naglalakad siya sa busy na kalsada ng Maynila, biglang may nalaglag na billboard sa kabilang street. Napatigil ang mga tao, pero hindi si Alisa. Eksaktong huminto ang taxi sa harap niya. Eksaktong umiwas siya sa gulo. Eksaktong ligtas siya. Grabe, ang swerte mo talaga, sabi ng best friend niyang si Mika habang magka-video call sila. Tumawa lang si Alisa. Hindi swerte. Timing lang. Pero hindi niya alam may darating na gabing babago sa lahat ng timing sa buhay niya. Isang gabing hindi siya handa. Isang gabing may makakasalubong siyang kabaligtaran niya. Kung si Alisa ay paborito ng tadhana, si Jamie Santos naman ang paboritong biro nito. Nagising siya sa alarm na hindi tumunog. Nadapa siya sa sarili niyang tsinelas. Nasunog ang tinapay niya. At paglabas ng apartment, biglang bumuhos ang ulan kahit tirik ang araw kanina. Hindi na to normal, bulong niya habang tumatakbo papuntang bus stop. Pagdating niya sa trabaho, late na siya. Jamie, pang 3 beses mo na to, sabi ng boss niya. Sorry po. Habang naglilinis siya ng mesa, aksidenteng natapo ng kape sa sarili niyang uniform. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya tamad. Hindi rin siya pabaya. Sadyang ganito lang ang buhay niya, laging may sablay. Pero kahit ganon, may kakaiba kay Jamie. Sa kabila ng lahat ng malas, hindi siya nawawalan ng kabaitan. Hindi siya nagagalit sa mundo. Umaasa pa rin siya. Kinagabihan, may gig ang banda ng kaibigan niya sa isang malaking music event sa Maynila. Pinilit siyang sumama. Baka naman dito swertehin ka, biro ng kaibigan niya. Napangiti si Jamie. Hindi niya alam tama ang kaibigan niya, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng ilaw, musika, at libu-libong tao, magtatagpo ang dalawang buhay na hindi dapat magsalubong.
At sa isang aksidenteng sandali, magbabago ang kapalaran nilang pareho. Punong-puno ng ilaw at ingay ang music event sa Maynila. Kumakabog ang bass, sumisigaw ang crowd, at tila sabay-sabay ang tibok ng puso ng lahat. Dumating si Alisa Alvarado na parang eksena sa pelikula, maayos ang ayos, confident ang lakad, at agad siyang pinapasok sa VIP area kahit hindi siya pumila. "Ma'am, this way po," sabi ng staff. Ngumiti siya. Tulad ng dati, kusa na namang umayon ng mundo. Sa kabilang banda, hirap namang makasingit si Jamie Santos sa entrance. "Sorry po, excuse me, sorry ulit." Sunod-sunod niyang sabi habang natatapakan at natutulak. Biglang may nakabangga sa kanya. Natapon ang hawak niyang inumin, diretso sa damit ni Alisa. Natigilan ng paligid. "Oh my, sorry." "Sorry po talaga," tarantang sabi ni Jamie habang pilit pinupunasan ang natapon. Sa pagmamadali niya, nadulas siya sa basang sahig at nadamay si Alisa. Sabay silang napahawak sa isa't isa para hindi tuluyang matumba. 1 segundo, 2 segundo. At bago pa nila maintindihan ang nangyayari, nagdikit ang kanilang mga labi. Isang aksidenteng halik. Napaatras agad sila pareho. Namula si Jamie. Sorry." "Hindi ko sinasadya." Pero hindi agad nakapagsalita si Alisa. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya. Parang may nagbago sa hangin. Parang may gumalaw sa tadhana. Saglit lang ang sandali. Pero sapat na yon para magbago ang lahat. Kinabukasan, nagising si Alisa sa isang bagay na hindi pa niya nararanasan kailanman. Sablay. Nahulog ang cellphone niya sa sahig. Napaso siya sa mainit na kape. Nasira ang zipper ng paborito niyang damit. "Ano ba to?" Bulong niya, nalilito. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong sunod-sunod na malas. Habang siya'y naguguluhan, sa kabilang bahagi ng lungsod ay may isang taong unang beses nakaramdam ng kakaibang swerte. Si Jamie. Naabutan niya ang bus kahit late siya. Libre ang kape niya dahil promo daw. At nang mapulot niya ang nahulog na barya sa kalsada, may tumawag sa kanya para sa bagong job opportunity. Napatingin siya sa langit. "Salamat naman." Mahina niyang sabi. Hindi pa alam ng dalawa ang totoo. Na sa isang aksidenteng halik may naipasa, may napalitan, may nabago. At habang pilit binabawi ni Alisa ang nawalang swerte, unti-unting nadidiskubre ni Jamie ang bagong mundong bumubukas para sa kanya. Hindi pa nila alam ang tanging paraan para maibalik ang dating kapalaran ay ang muli nilang pagkikita. Hindi sanay si Alisa na may hindi siya makuha. 3 araw na siyang sunod-sunod na minamalas. Nadulas siya sa lobby ng office. Na-late siya sa important meeting dahil nasira ang kotse niya. And sa unang pagkakataon sa buhay niya, na-reject siya sa project na sigurado siyang kanya na. May mali. At alam niyang nagsimula ang lahat sa gabing iyon. Sa halik na iyon. "Yung babaeng nakabangga ko," bulong niya habang pinipilit alalahanin ang mukha ni Jamie. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam kung saan ito mahahanap. Pero ramdam niya may koneksyon ng babaeng iyon sa pagkawala ng swerte niya. Kaya binalikan niya ang venue ng music event. Nagtanong siya sa staff. Nagpakita ng CCTV screenshots. Naglakad sa parehong lugar kung saan sila nagbanggaan. Desperado. Sa kabilang banda, habang lalong nahihirapan si Alisa, lalong gumagaan ang mundo ni Jamie. Na-promote siya bigla sa trabaho. Nanalo siya sa maliit na raffle sa mall at ang banda ng kaibigan niya nabigyan ng malaking opportunity matapos niyang aksidenteng makilala ang isang producer. "Jamie, parang binabaliktad mo na mundo mo ah." Biro ng kaibigan niya. Napangiti lang siya pero may bahagi sa kanyang naguguluhan. Bakit ngayon lang? Bakit biglang nagbago ang lahat pagkatapos ng gabing iyon? At habang pareho silang naghahanap ng sagot, palapit ng palapit ang landas nila sa isa't isa. Nagmamadaling tumakbo si Alisa sa ilalim ng ulan,
Pilit hinahabol ang taxi na umalis sa harap niya. Nabasa ang buhok niya, nadulas pa siya sa sidewalk. Grabe, hindi na to normal, inis niyang sabi. Sa kabilang kanto may isang babaeng naglalakad na may hawak na payong si Jamie. Biglang may malakas na hangin na nagpadulas sa payong niya. Lumipad ito diretso sa direksyon ni Alisa. Eksaktong tumama sa kanya. Nagkatinginan sila. Parehong natigilan. Ikaw? Sabay nilang sabi. Parang huminto ang oras. Lumapit si Alisa, basa sa ulan. Magulo ang buhok. At halatang hindi na ang dating confident na babae. Ikaw yung nasa event, diretsong sabi niya. Kinabahan si Jamie. Oo, sorry ulit dun sa may nangyari pagkatapos nun, putol ni Alisa. At kailangan kitang makausap. Hindi maintindihan ni Jamie kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagtitig ni Alisa parang may hinahanap, parang may nararamdaman na hindi pa niya maipaliwanag. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng iisang payong, nagsimula ang unang tunay nilang pag-uusap at doon nila unang naramdaman na baka hindi lang kapalaran ang nagtagpo sa kanila, kundi ang puso rin nila. Matapos ang ulan, umupo sila sa maliit na kafe sa kanto ng Maynila, parehong basa at nanginginig sa lamig. Alam mo, sabi ni Alisa, habang pinipisil ang basang hawak na tasa ng kape, ang dami kong swerte sa buhay. Pero biglang nawala lahat pagkatapos ng isang gabi. Kinilig si Jamie sa tapat niya. Kaya pala biglang mabuti ang lahat sa akin. Nagulat si Alisa. Ano? Yung gabing naghalikan tayo, parang biglang nagpalit ang mundo natin. Ako yung nagkaroon ng swerte mo at ikaw yung mas marami kang malas ngayon. Napatingin si Alisa sa kanya parang hindi makapaniwala. Pero sa mata ni Jamie, nakita niya ang parehong pagtataka at curiosity. Parang tadhana? Bulong ni Alisa. Ngumiti si Jamie. O baka lang universe na may sense of humor. Sa mga sumunod na araw, unti-unti silang nagkakilala. Si Alisa na dati sanay na laging tama ang timing at walang kabiguan, natutong harapin ang mga simpleng pagkakamali at malas na dumating sa kanya. Si Jamie na laging sinusundan ng sablay at malas, natutong magtiwala sa sarili at sa bagong swerte na dumating. Nagsimula silang mag-bonding sa simpleng paraan, sabay na lunch sa food court, sabay na commuting sa tren, sabay na pagtulong sa maliliit na aberya ng bawat isa. Ang mga maliliit na sandali ang unti-unting nagpapausok ng kakaibang kilig sa pagitan nila. Isang gabi may concert sa open park, kasama ang mga kaibigan nila. Naglakad sila sa ilalim ng bituin. May hangin na humahaplos sa buhok at may musika sa paligid. Habang naglalakad, natapilok si Jamie sa batong nakatambak sa sidewalk. Aksidenteng nahawakan ng kamay ni Alisa para hindi tuluyang matumba. Napahinto sila, nagkatinginan. Salamat, mahina niyang sabi. Ngumiti si Alisa at sa isang iglap parang bumagal ang mundo. Hindi mo alam pero masarap pala ang hawakan ka ng kamay. Bulong niya. Halos hindi marinig. Napula si Jamie. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi lang basta kilig, parang may electric spark na dumaan sa kanila. Hindi nila sinasadya. Pero nagsimula ang mga titig na tumatagal ng kaunti pa, mga ngiti na tumatagal ng kaunti pa, at mga hirit na may bahagyang flirty undertone. Ang unang halik ay aksidente. Ngunit ang unang kilig na ito, sadyang totoo. At sa loob ng gabing iyon, pareho nilang naisip. Baka hindi lang kapalaran ang nagdala sa kanila sa isa't isa, kundi ang puso rin nila. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng laging maganda. Sa buhay ni Alisa may taong palaging nagmamasid sa kanya, si Vanessa Cruz. Isang socialite na matagal nang may crush kay Alisa
at kilala sa pagiging manipulative. Annalisa, sino yung kasama mo lagi? Mukhang masaya kayo sabi ni Vanessa sa isang charity event. May halong pang-intriga. Napatingin si Alisa sa direksyon ni Jamie. Jamie, kilala mo ba siya? Kilala ko lang. Parang palaging nakikialam sa buhay ng iba. Sagot ni Jamie, halatang protective. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Vanessa na guluhin ang relasyon nila. May maling email na ipinadala, may post sa social media na misleading, at may party na akala ni Alisa mag-isa lang siyang pupunta. Pero naroon pala si Vanessa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alisa ang malas na bumabalik sa kanya hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa taong nagbabanta sa kanyang swerte. Ngunit si Jamie, mas pinili niyang samahan at tulungan si Alisa. Sa bawat pagkakamali o sablay, siya ang katuwang. Sa bawat trip ni Vanessa na guluhin ang mood, si Jamie ang nagbibigay ng katuwang at suporta. Dito nila natutunan na ang swerte at malas ay hindi lang nakabase sa aksidente o halik, kundi sa kung sino ang kasama mo sa bawat laban. Isang gabi, sa rooftop ng isang high-rise building sa Maynila, tinitingnan nila ang skyline. May lamig sa hangin, may tunog ng mga sasakyan sa ibaba, at may katahimikan na puno ng anticipation. Alam mo, Alisa, sabi ni Jamie, hawak ang kamay niya. Parang hindi lang kapalaran ang nagdala sa atin sa isa't isa, kundi talagang tayo mismo ang pumili. Tumitig si Alisa sa kanya. Jamie, noong una natakot ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang malas ko. Pero kasama ka parang may bagong swerte na unti-unting bumabalik sa akin. At hindi lang sa buhay ko, kundi sa puso ko. Ngumiti si Jamie malapit na sa kanya. Alisa, okay lang. Kahit anong mangyari. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin. At gusto kong malaman mo na hindi na niya natapos. Saglit nilang hinalikan ang isa't isa sa ilalim ng ilaw ng lungsod. Ang halik na ito hindi aksidente. Ito din dahil sa winapon na pagkibin at pupon. Tanda na ang kanilang kapalaran at puso ay nagsanib na. Sa huling eksena magkahawak kamay sila, nakangiti sa bawat isa habang bumabalik ang swerte ni Alisa at dahan-dahang natututo si Jamie na ang swerte ay hindi lamang tungkol sa chance kundi sa pagmamahal, pagkakaunawaan at pagpili ng tama sa bawat sandali. Ang buhay ay puno ng swerte at malas, at minsan para mahanap ang tunay na ligaya, kailangan lang natin ng isang taong makakasama sa bawat hakbang. Si Alisa Alvarado na dati laging paborito ng tadhana, natutong harapin ang malas at yakapin ang bawat pagkakamali. Si Jamie Santos na laging sinusundan ng sablay at malas, natutong magtiwala sa sarili at sa kapalaran, at natutong pahalagahan ang tunay na swerte ang may kasama sa buhay na nagmamahal sa kanya. Sa huli, hindi lang halik o aksidente ang nagdala sa kanila sa isa't isa. Ang pagmamahal, kabaitan at pagtitiwala sa isa't isa ang tunay na nagpabalik ng swerte at nagbigay daan sa isang bagong simula. Habang magkahawak kamay sila, nakatingin sa ilaw ng lungsod, alam nilang ang buhay ay hindi perpekto ngunit ito'y mas masaya kapag kasama ang taong tama. At sa ilalim ng bituin, sa gitna ng ingay ng lungsod, nagtagpo ang kanilang mga puso at doon nagsimula ang kanilang panghabambuhay na kwento ng pag-ibig.